Sir, kumusta po yung health ni Colonel Bungaw sa akin? Si Colonel Bungaw, maayos naman siya. Snappy pa rin. Medyo okay naman siya. Tinitignan ko siya kanina. Well, siyempre affected siya pero generally is okay. Dagdag ko doon sa tanong mo na kumusta ang health. Nung unang bisita ko, mga 2 weeks ago na siguro, provided naman siya ng lahat ng requirements niya ng Philippine Army. Binibigyan siya ng mga lahat, pagkain, ano pa mga requirements niya, lahat. Asikaso naman siya. Kasi ganoon naman talaga sa military. Kahit na nakadetain ka, yung pangangailangan ng individual soldiers ay ipoprovide ng army. So sa condition niya, okay na okay ang health niya. Siyempre, yung mindset niya, medyo doon na siyempre normally, maapektuhan talaga. Pero okay lang siya. At dagdag ko nga pala, open magbisita doon sa kanya. Sino mang mga Pilipino na nagmamahal kay Colonel Bungaw at kilala ni Colonel Bungaw, kaibigan, barkada o ano pa man, open na bisitahin siya doon. According to sa information ko, ang process bago kayo makapasok doon, so normally sa gate, para sa kalaman ng lahat ng Pilipino, normally dadaan kayo sa gate, magbibigay kayo ng ID, siyempre ang direct to the point kayo, bibisitahin namin po yung aming kaibigan, si Colonel Bungaw. So kung hindi ituturo sa inyo kung saan, pagpasok nyo doon sa gate, itanong nyo lang yung support group, Army support group. Ano support group din? Yung G2. Magtanong na lang kayo kung halimbawa sundalo, makita saan po ba yung G2 support group. Kasi dalawang G2 dyan, ano? Yung Army, yung Quarters Main. Marami palang G2 yata doon, ano? So G2 ng Army at saka yung support group J2. Doon kayo kukuha ng clearance. Magbibigay kayo ng ID, then bibigyan kayo ng tag, then proceed kayo doon sa custodial center at papapasukin kayo. Ang oras ng bisita ay 9 to 12. Then after that, 2 p.m. to 5 p.m. Pwede nyo bisitahin doon kasi wala namang restriction doon kasi open naman sila. Basta susunod lang tayo sa camp regulation. So yun lang yung dagdag ko sa kanyang condition. Okay naman siya kasi nakikita naman namin kanina nung nakita kami ulit. Sir, last na po. Sir, may naikwento ba si Colonel Bungaw? May mensahe ba siya sa mga tao naniniwala sa kanya? May naikwento ba siya sa inyo? Hindi namin napag-usapan pero ang sa kanyang i-implied lang to, hindi talaga direct statement. Ano lang sa kanya is hindi siya nagsisisi sa kanyang sinabi at patuloy niyang pinapanindigan dahil sabi niya yun talaga kasi ang kanyang pakiramdam, no? At saka alam niyo siguro at this point in time magandang mapag-usapan natin yung AFP non-partisan. Yung apolitical, mag-aantay ako ng magpapaliwanag sa akin how a person can be apolitical because you yourself is a political unit. So how can you be apolitical? Grupo namin, no? Nakalimutan ko palang sabihin, yung assistance na binigay namin kay Colonel Bungaw ay assistance ng United People's Initiative, ng UPI. At kami dalawa naman bilang kapatid na Mason. So yung non-partisanship does not mean you cannot talk. Does not mean there can be no discussion. Being non-partisan is allowing discussion of this and that, the pros and the cons. You do not curtail because if you curtail discussion, then you become partisan. Katulad ng nangyayari ngayon. Sabi nung 18, sila ang dinala namin. Sila ang binigyan namin sa ganito. Maliwanag eh. Pagkatapos ngayon, hindi ko alam kung totoo yung news na binabati ko sila nung commandant ng Marines. No? Kaya sabi ko, I do not believe gagawin ng commandant ng Marines, and so I said that's false news. Kung totoo yun,
Then yung commandant ng Marine is being partisan. Mga retired. Hindi na being ano yun non-partisan dahil pumapanig ka na. You are taking sides already. So yun lang, kailangan lang maliwanagan na there is free flow of discussion. Pag sinabi mong the AFP is non-partisan, then therefore internally there should be a free flow of discussion of the issues. In the first place, yung mga sundalong yan, mga Pilipino pa rin yan. Yung mga sundalong yan, mga pulis na yan, may constitutional rights pa rin yan. And they still have a right to participate in our future. So, pag mayroong discussion, you have to let it go. You have to allow it. If you, pagka sinikil mo yan, may pinapanigan ka na. Yun lang yung gusto natin linawin yan. Sir, in Philippine history, sir, yung ginawa ni Colonel O.D. Monggao, first time ba yan nangyari or before may nangyari ng ganyan na nag-withdraw ng support sa presidente? Oo. Nag-withdraw sa tatay niya ng support. Kilala mo na yung grupo na yun. 1986. Yung Oo. nagkodita. Oo. Tapos, Yung... twice. Marami actually. Doon din na naprosecute ba yun sila, sir? Oo. Nakasuhan din sila? Oo. May mga nakulong doon. May mga nakulong. May mga naparusahan talaga. So in other words, sir, yung batas natin na precise mo naman kanina, sinabi mo na yung mga na wala talaga kasalanan kung ano mo yung sinabi ni Monggao. In other words, hindi siya totally, alam mo na yung tipong basis na posible ka talagang ma-absoluto or makakasuhan ka. Ano yan hindi natin sinasabing yung mga nakaupo doon wala silang sarili nilang opinion about Colonel Monggao. Maaaring meron silang mga personal na nasa kanila na lamang, hindi nila nilalabas, pero nagwe-wait and see din sila. They would like to see the evidence. Kasi it is a process that kailangan daanan ni Colonel Monggao. So, depende sa evidence na ipapakita nila. Mahihirapan sila doon dahil yung ebidensya nila pagka irrelevant o checkan ko lahat ng object. Meron lang akong iyan. Ito related to. No? Kasi sa sinumpaan ng mga public servants, including the military, ang mga nakasaad dyan, depende na lang sa pagkasulat. No? Nakalagay doon is to follow duly constituted authorities, no? And to follow legal orders. No? Legal, tandaan niyo po yan. So yun, pag sinumpaan mo yun, nasa sayo po yan. Ako, marami akong instances na as the commander on the ground when I was a battalion commander. May nahuli kami, mga terorista. No? May nag-uutos sa akin, palayain niya. Sir, hindi pwede. May warrant of arrest. Anong mukhang ihaharap ko dito kay Tiniente? No? Bagong graduate ng PMA, very idealistic. Bigla akong sasabihin, paano na natin yan? Kasi nakikiusap si CG, no? Yung brigade commander sa kabila, nakikiusap. Si governor, nakikiusap. Which is, yun na nangyari, no? Nando doon, pinadala. Hindi ko na lang babanggitin yung mga personalities, no? That's it. This happened in Mindanao. Sabi ko, alam ko yung reality. Sabi ko, sir, ganito na lang. Tutuluyan namin to. Alam namin, may threat na sa amin. Nagdoble ako ng security, no? Yung jail doon sa area sa Mindanao, pinalagyan ko ng tangke de guerra, armor vehicle, no? So para pag inatake ng terorista, hindi makakapapalaya yun, no? 7 long firearm, may kasama pang pulis, ha? So ganito na lang, sir, compromise, basta itutuloy namin to, hindi namin to sir, i-relieve mo na ako, sir, kung gusto mo. Tutuloy namin to, kaso alam naman natin, sir, na malakas naman yan si governor sa mga lahat dito. Baka ilang ano lang, ipa-dismiss na nila yan. Yan ang reality sa ground. Sige, bahala ka na dyan. Walang nagawa yung ano. Tumawag sa akin yung division commander. Aside yung pressure na nanggaling sa adjacent brigade commander, yung aking
direct commander, yung brigade commander, buti hindi ako pre-nation. Sige, Kaloy, kung ano decision mo, backupan kita. Yun ang commander. Ha? Kasi illegal eh. Palalayain mo. I took the risk of relieve me, sir. It's okay. Ayun, ano ko, in 6 months, malakas sila sa dinismiss yung pinalaya. Alam nyo naman po ang reality. So, kung ang pananaw ng isang tao, ng sundalo, ay medyo yung kanyang senior ay illegal na yung ginagawa, nasa sa kanya po yan. No? Ngayon, kaya niyang harapin yung korte, kaya personal yon. No? Maaring ang pananaw niya ay wala ng moral ascendancy ang ating Pangulo. Kaya personally, kaya makikita niya naman hindi siya bumitaw sa chain of command. In-emphasize niya, I still adhere to the AFP. No? I support the Constitution, but I am withdrawing my personal support. Personal ang pagkasabi niya to the President, which is exercise of his freedom. No? Na kung ang pananaw niya gano'n, bumoboto nga tayo. Kung ayaw natin iboto. Parang ganun lang yun. Wala pong violation doon. So, suportahan po natin siya. At para yung mga iba na pananaw nila, puro illegal na ang nangyayari na pag-uutos. Kaya nga hindi makapaniwala si General Garcia na sasabihin ito ng commandant ng Marines. Kini-question yung galaw ng ating mga brave 18 soldiers, no? Mga matatap 19. Sama si Gutesa. Oo, yun. Matatapang po yan. Pagka ganyan, sinusuportahan po yan, hindi lang po ng UPI, hindi lang po ng mga vloggers, kundi ng mga Pilipino. Retired kami pero hindi namin papayagan na talagang ilugmok nitong mga corrupt na politician ang ating bansa. Pag talagang may magnanakaw, isiwalat po natin yan. Yung fake news na sinasabi, sa kanila, ganun ang palabas nila. Ang punahin ninyo, ang ginagawa nila, demolition job. Nanawagan ako kay Senator Lacson. Sana pakinggan mo itong mga ito. Hindi yung inuuna mo pa pag-question sa pagkatao ng mga brave soldiers na to. Naging pulis ka, naging constabulary, at alam mo ang puso ng mga nagserbisyo sa bayan. Sana ibalik mo yung dati mong pagkatao. Hindi ngayon, ewan ko na lang, marami nang hindi naniniwala sa iyo, Senator Peter Lacson. Dahil sa maleta. Kaya sa maleta, hindi naman kita inaakusahan. Pero sana ibalik mo yung dating unbiased actions mo. Yun lang. Maraming salamat. Sir, question po. Question ko lang po, meron pa rin po bang jurisdiction ng ating AFP sa mga retiradong mga dating official tulad po ng mga general o ng mga colonel? Mga sundalo. Pagka ikaw retired, ang pwedeng gawin sa iyo is you can be called back to active duty. You can be called back to active duty and then mag-undergo ka ng court-martial proceedings. So, meron pa rin po. Meron pa. Okay. Dagdag ko yung patungkol yung sinasabi ni General Kita, and another one yung case ni Colonel Mungao. Even though hindi ako abogado, no, pero 40 years ako sa Armed Forces, so experience wise may mga isa-cite akong example. Yung point ni General Kita, as a commander, suportahan mo yung tao mo. Suportahan mo yung tao mo. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi nilagay mo siya dyan, dapat yung anong action ng iyong tao, that is your responsibility, tama man o mali, di ba? Punta tayo kay Colonel Mungao. Si Colonel Mungao na imbestigahan sa Army Training Command. Na-imbestigahan siya doon. Now, yung investigation niya doon, dapat ma-cite talaga doon, ano ba talaga kasalanan? He is guilty or not guilty? Doon pa lang sa investigation, doon sa recommendation ng investigating officer and the commander alone. May mga isang case, hindi ko lang sasabihin yung isang case na
proceeding to court martial, ano? Ito court martial ang pinag-usapan natin dito, ano, mga kasama, kababayan kong Pilipino. Hindi ko lang isa-cite kung sino yun, pero kung kinakailangan ko, isa-cite ko. Under investigation, ang nag-imbestiga rin ay Inspector General. Ang nag-imbestiga kay Colonel Monggao is the Inspector General Colonel Obligado. Ano, si Colonel Obligado ang investigating officer ng training command inimbestigahan as investigating officer. Pinoward niya kay Colonel Luhico. Pinoward niya doon. Then the commander of the training command, hindi namin nakita. Yung nga, hinahanap ni attorney, hinahanap niya yung result of investigation. Ano bang naging usapan sa mga witnesses? So blind. So, di ba na blind? So doon pa lang, doon sa investigation na yon, the commander will decide guilty or not guilty. Ngayon, hindi makapag-decide ang commander. And that is a commander na medyo mahina ang kanyang decision making. It because of the politics sa likod niya. And that's the real. Actually, yan Okay, lang. sir. Actually, Dagdag mo, yan sir. ang ginabanggit ni Colonel Metran. Yun yung nagpo-fall under Article of War 105. The decision of the commander, yung pagdisiplina niya, no? So pag sa paningin ng commander on the ground na yung offense mo ay nag-fall doon sa under Article 105, decision yun ng commander. But the commander can now reprimand or whatever yung punishment, i-issuehan niya ng ano, may reklamo ka. Kung meron, we will elevate this to the General Court Martial. Ganon ang procedure dapat. Article 105 muna, pagka inisyo, reprimand halimbawa, ito simple reprimand. Ako, may experience po ako niyan, no? Marami kang dinisplay. May mga display ako sa Kinasuhan. sa ano, yung plaque, o yung ano, yung sa kwadro. Oo. Sabi ko, di-display ko tong 2-star general yung nag-reprimand sa akin. No? Dahil may admonition ako na nangyari, dahil may violation ako sa ground. Nagkaroon ako ng muntik na mutiny sa commander. No? May example ako noon. Pero reprimand lang. So, pasalamat ako, hindi sa General Court Martial. Ganon dapat. Bago i-elevate sa General Court Martial, i-exercise muna ng kanyang direct commander to discipline, whether in the form of admonition or reprimand, yung kanyang subordinate. Ganun lang dapat yun, kasimple. Which is yun sa kanya, kung ako yung commander nun, reprimand lang yan. Tama yun. Tingin natin yung paliwanag ng ating lawyer. Hindi ako lawyer, no? Pero alam ko Dagdagan yung ko pa, ano, sir. Dagdagan alam pa ko ba? yung article na yan. Para mapos. Dagdag ko yung sinasabi ni Sir Nakwan. Yung sinasabi yung court martial, recommended siya for General Court Martial, yung investigation. Yung General Court Martial na decision ng investigating officer ni Colonel Obligado for General Court Martial, yung sinasabi kong case na yan, pagdating sa commander, dinisapprove. And that is the commander. Di ba? Ganun ang commander natin. You can decide within your own being a commander. Ngayon kung wala kang bayan, ay huwag ka na mag-commander. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Tama hindi? Tama. Ay, narinig kasi si Attorney Kwan Respicio nagaya ko tuloy sa si Attorney Respicio, okay. Ay, dagdag ko Oh, lang. okay, dagdag. Ay, ko lang, sir, ano. Isa-isayin po natin, ano. Simulan po natin doon kay Police Colonel Grijaldo. Ano pong nangyari? Nirelate lang niya yung nakita niya at na-experience niya nung nandun po siya sa Kongreso. Punta po tayo kay Sergeant Gutesa. Ganun din po, kinwento lang din niya yung mga nakita niya, narinig niya, na-experience niya. Punta po tayo ngayon dun sa 18 o 19 kasama si Sergeant Gutesa na mga Marines at Army. Ganun din po, kinwento lang nila, pinatotohanan lang nila yung mga nakita nila, narinig nila at na-experience nila. Si Colonel Monggao, nagsalita lang po ng kanyang personal na saloobin. Ang tanong ko lang po,
bakit yung pong mga nagsasalita nung mga katotohanan, sila po yung pine-persecute. Kung maalala nyo po, si Colonel Grijaldo kinulong sa Kongreso. Kinontempt siya hanggang natapos yung 19 Congress, nakakulong yung mama. Winidhold ang sahod. Si Colonel Monggao nakakulong ngayon just because of his personal conviction. Ito pong 18 Marines natin ngayon, tignan nyo po yung inyong mga social media pages, binabanatan ng personal. Bakit po ang tinitignan ay yung personal circumstances nitong ating mga kasamahan na nagsalita? Itong kababayan natin na nagsalita ng katotohanan. Bakit hindi yung issue ang sagutin? Bakit hindi sagutin yung mga mali-maleta na sinasabi nila nitong mga sundalo na mga dating sundalo natin ito, na nakita nila isinisilid sa maleta yung pera, binibigay sa kung kani-kaninong politiko. Sila mismo pinanumpaan nila. Sabi nga po nung isang hindi raw yun under oath, pero yun po nakita natin sinambit sa ombudsman. Pinanumpaan po nila. Ibig sabihin, pinaninindigan po nila yung kanilang sinasabi. Bakit po tinitingnan natin yung personal circumstances nila? Ang tignan po natin at ang dapat pong sagutin at ang dapat pong harapin yung issue, yung pong sinasabi nila na pandarambong na nangyayari. Yung po sana ang sagutin ng ating gobyerno. Wag po yung personal circumstances ng mga taong ito na isinasakripisyo po hindi lamang yung kanilang sarili, kundi pati yung kanilang mga pamilya. Napakalaki po ng risk ng tinik ng mga taong ito. Kaya dapat po sana, suportahan po natin sila, pakita po natin yung ating pakikisa. Dahil kung gusto po natin ng pagbabago, ayan na po, sinisimulan na po nila. Kami po, mapakaliit po ng mga nagagawa namin. Kung ikumpara po natin sa sakripisyong ginawa nila, maliit lang po kami. Kaya po suportahan po natin. Ipakita po natin tayong mga Pilipino, suportahan po natin itong ating mga kasamahan na nagsasalita ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat, Colonel John Galang. So sa atin po, ito na siguro yung panahon para i-declare natin yung ating suporta dito sa kaso ni Colonel Odi at doon sa Labinsiam kasama si Sergeant Orly Godesa. So tayo po, ngayong araw na ito, mananawagan po tayo na magsama-sama tayo sa schedule na ibibigay ni General Romy Cubis para suportahan natin personally itong Labinsiam, lalo na itong latest na 18 na mga dating Marines at saka mga Army na lumabas na. So hindi na issue kung Marines ba sila or military ba sila, hindi na issue yun eh. Irrelevant na yun. Ang issue dito, yung personal knowledge nila na nagdala. So bago kong magtapos at magtanong pa kayo, papakilala ko lang na ang United People's Initiative sa pamumuno ng ating founding chairman, Major General Romeo Cubis, nagpapasalamat siya dahil hindi tumitigil on the ground yung ating magigiting na UPI leaders natin, kagaya ni Colonel John Meta ng ating Security and Training Officer ng UPI. Si Colonel si General Carlos Kita, siya po yung ating head ng intelligence. Tapos si Colonel John Metran po, siya po yung ating head ng ating internal affairs. Hindi. At si Colonel Galang, John Mitra sabi mo. Colonel Galang. Si General Attorney Berger Garcia ang ating president po at spokesperson ng UPI. At nandito rin po yung head natin ng UPI sa chairman natin sa Luzon. Ang magiting natin na Vice Mayor ng Reyna. Kunan nyo. Bako may reaction. At nandito rin si Mark Gilson natin, Bertoldo na ating Executive Secretary. So, Bertoldo sir ha? Bertoldo. So hindi po titigil ang UPI sa pagsuporta sa mga lumabas at sa mga lalabas pa. May mga lalabas pa. At ang nakakatakot rito, yung mga listahan na bago na ilalabas nila na sangkot dito sa malawakang korupsyon talaga. Suportahan natin kagaya na sabi ni Colonel Galang,
Huwag yung personality ang itakal namin. Walang pinagkaiba yan doon sa ipinako sa krus na kasama ng ating mahal na Panginoon Diyos, na on the spot nagsisi siya, isinama doon sa kanyang kaharian. So ito, may kasalanan man sila or wala. Gumagawa sila ng tama ngayon. Kaysa yung mga nasa posisyon na gumagawa ng mali, sino susuportahan natin? Suportahan natin itong 18. Siguro mag-set na tayo ng date sa ngayon para alam ng ating mga kababayan, pwede ba, kayo tatanungin ko dahil kayo ang mayroong malawak na mga followers, pwede ba sa March 11, lumabas tayo at magsama-sama tayo in support dito sa 18 na latest na lumabas at sa mga lalabas pa? Yes. Pwede ba yun? Yes! Marines! Marines! Naging Meron lang akong May dagdag si sasabihin. General Reyes. Meron lang akong sasabihin sa inyo. Sa debate, pagka meron dalawang nagdidebate, issue for issue, talino for talino. Pag yung isa, nawala na ng sasabihin, magiging personal na yan. Akit ka, baho na hindi mo, talo ka. Talo na ka. Wala na masabi eh. Yan yung Ganyan ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Walang depensa, walang masabi na paano nila, hindi nila alam kung paano nila papasinungalingan yung mga revelations eh. So ang sinasabi na lang, ay naku, pangit yan, mabaho hiningan yan, kalbo yan. Ay iba sila, Oo. iba. dinadivert nila. Personal na. Personal. Okay? So they get personal and then they send out mga false news. Pinagalitan ng AFP, pinagalitan ng Navy, mga ganito. Bakit pagagalitan na yan? Ano naman ang kasalanan ng mga tao niya? Una-una sinabi nila, hindi naman mga sundalo yan eh. O hindi pala sundalo, ba't baka nakikialam? See, so, we have to be, kailangan mapagmasinta po tayo yung ating mga kababayan. Tingnan po ninyo, issue for issue, yun lang po talaga. Kung merong maletang dineliver, pag hinanap ng asawa mo, di sabi mo kung nasaan. Di ba? Pero may dagdag pala ako, no? Matungkol ito sa sundalo. Sir, may tanong. Sir, may tanong. Okay, Okay, okay. tanong. Kayo mo tanong. Sir, kumusta naman sir yung pamilya mo ni Colonel Munggaw? O kasama namin yung kanyang anak na sumusuporta. Actually, si Colonel Munggaw, nakiusap sa kanyang pamilya. Ito kanwento niya sa amin yung last time. Sabi niya, sir, ganito yun eh. Sabi niya, nag-uusap kami mga mason. Sabi niya, hindi ko kasi matanggap na sinasabing ang AFP walang bayad. Walang pumapalag. Walang lumalaban sa kasinungalingan. Sabi niya. So, kinausap ko ang pamilya ko. Sabi niya, magre-retire na ako. Pero dagdagan ninyo ang konting pang pasensya ninyo dahil i-extend ko pa ang aking sakripisyo. Yun. So, alam niya yung kanyang gagawin. So, napakiusapan niya ang pamilya niya na unawain niyo ako dahil yun yung kanya. Alam niya yung magiging ng kanyang sasabihin. And for doing that, naging honest lamang naman siya sa kanyang sarili. Naging honest naman siya sa kanyang sinumpaang sinumpaang tungkulin. Yun siya eh. So sabi niya, ganito yun eh. When you stand for a reason, be ready to stand alone. Yun. Ganun yung kumbaga parang kay Colonel Munggaw. He's ready for the consequences. Kinausap niya na yung pamilya niya. So, May dagdag ko lang. Tingnan niyo po yung circumstances ng pagsasalita ni Colonel Munggaw. Kasi nung nag-uusap kami, sabi niya nga ganun, bugbog na bugbog ang AFP sa social media. Nababasa niya ang mga sundalo ngayon, urong, duwag, walang bayad. Kaya siya nagsalita. Kaya siya tumayo. Yun ang point niya. Anong akala niyo sa amin? Hindi namin alam yung nangyayari. Yun yung conviction niya. Kaya siya tumayo. Kaya siya nagsalita dun. Pinapatunayan niya na ang AFP
yung mga miyembro ng AFP, hindi na alam naman natin merong ano pero karamihan po siya yung nagre-represent ng majority ng AFP. Alam ang nangyayari at hindi sila walang bayan. Kaya siya tumindig at kaya siya nagsasalita. Dagdagan ko yun, no? Tama yun, no? Tama yung sinabi ni Colonel Galang. Alam mo, I can predict Ako, ipipredict ko na itong magiging judgment ng General Court Martial. Kasi alam ko ang puso ng mga sundalo. Nandoon ako. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Yan ang pakiramdam ngayon ng mga active na sundalo, whether senior yan, general, colonel, major, captain, down to the lieutenant or enlisted personnel. Ang pakiramdam niyan talagang serbisyo sa bayan. Kaya yung nakikita natin na yung mga reaction nila ngayon, lalo na sa mga senior. Ano lang yan, yung sumusunod lang sa mga utos, pero deep within. Yes. I can say na 95% of our armed forces active Yes. ay damdamin ng Pilipino. Yes. Alam nila ang tama at mali. Hindi lang nila maisiwalat sa publiko. Kaya ito, based on that, yung feeling namin, ang feeling ng mga aktibo, yung members ng General Court Martial, I'm sure, kung parusahan man si baka i-reprimand lang yan, i-admonish. Dahil alam nila na tama yung kinilos ni Colonel Munggaw. Kaya Colonel Munggaw, kapit, carry on. I know, nung tinanong kita, tuloy ang laban. Yes sir, tuloy ang laban. Kasi ang pinaglalaban natin, yung pinaglalaban ng mga Pilipino, yung tamang pamamaraan, walang pagnanakaw, kundi serbisyo sa bayan. Sana ipalaganap niyo po lahat yan. And Colonel Munggaw, I'm sure, hindi yan madedeclare as guilty. Kung meron mang paparusa dyan, simple admonition Yes. or reprimand. Reprimand. And he will retire peacefully. Sigurado ko yan. Maraming salamat. So, Dagdag, meron akong dagdag. Kasi ito issue ngayon na dapat nating sagutin. Kaya ako nananawagan sa sambayan ng Pilipino na ang nangyayari ngayon, ang tanong kasi nitong isang kasama natin na ang tinatanong niya, ang mga retired, mga dating sundalo ay mayroon bang pakialam ang Armed Forces of the Philippines? Mayroon akong kadebate na isa kong magaling, matalino na colonel. Debate yon. Sabi ko, debate lang ito, sir. Alam ko, saludo ako sa talino niya, pero bumagsak siya. Kasi nga, ang mindset niya is galit sa atin, yung sundalo na yon. Bandang huli, na-realize niya na paano maging under responsibility kami ng armed forces that covers the article of war. We are always based on the Constitution. Yun ang lagi yung binanggit ni Sir kanina na lahat ng article of war and other existing rules and regulations of the armed force is already connected to our Constitution 1987. Kaya nagsabi ako, sa edad ko 13 anyos, 1973 up to 2014, nasa armed forces ako. Sa edad ko sa mura kong edad na niyan ako. Kaya, ang tanong ngayon, sakop ba kami ng armed forces? Hindi. Hindi kami sakop ng armed forces unless the Congress will form na ang mga sundalo ibalik sa armed forces for the other mission. Pero habang hindi kami binibigyan ng order, ng military order, yung tinatawag return to military control, hindi kami sakop ng armed forces. You retired or other na-discharge ka, wala nang responsibility ang armed forces namin sa amin unless i-recall kami. Paano kami i-recall? Through Congress. Di ba? Or yung mga nag-apply ng 2 years card. Mayroon kasi tinatawag na 2 years card na pwede kang i-recall for training. You are now under the rules and regulations of the armed forces. Now, bakit nakikialam ang armed forces doon sa 18
brave soldier. Gawin na lang natin 18 brave soldier because this may army, may kwan. Kasi yun ang naging issue ngayon. Tulak-tulakan, 14 Marines, 16 Marines. Hindi, ganito. Yun doon na nag-focus ang ating issue ngayon. The issue main is yung malita-malita. Bakit tayo napunta doon sa mga numbers of brave soldiers? So, 18 brave soldiers plus 1 kay Gutesa, 19 brave soldiers. Walang pakialam ang armed forces. Pero bakit nakialam? Yun ang tanong ko doon. Bakit sila nakikialam? Kung ba sila doon? Positive ba sila doon o ano? Wala, nagtatanong lang ako mga kaibigan ha. Bakit sila nakikialam? Yung Marines, yung Corps of Marines, dinidisregard nila yung kapwa nila Marines. Anong klaseng sundalo yan na dinidirigas yung kasama mo because saan ba tayo talaga? Yun yung tanong ko lang. Na dapat kayo armed forces, ako sa inyo armed forces, kabaro ko sana mag-silent na lang kayo para yung publiko hindi na maraming sasabihin against you. Sinira nyo armed forces eh. Kayo sinira, hindi kami. Kung nanahimik lang kayo because you are neutral, ay dapat manahimik lang kayo para walang masabi ang sambayan ng Pilipino. Yun lang hiling ko sa armed forces. Kung hindi kayo apektado, do not give comment. Thank you. Maraming salamat, Colonel Betran. Maraming salamat. So, salamat sa ating mga vloggers dito na nandito ngayon dahil nagkataon na dumating ang tropa galing ng court martial arraignment ni Colonel Odi Munda. Ulitin ko, ang ating UPA, ating parallel groups, lalo na kayong mga nandito, bukod sa pagiging bayani ng ating 18 Marines, itong latest, tinuturing rin ng United People's Initiative at ng ating mga allied at parallel groups na bayani kayong mga vloggers. Yes. Kasi kayo ang nagpapalabas ng katotohanan. Okay. Hindi sinusuppress ang katotohanan. So sana ay maging magkakasama tayo sa laban na ito, tumuto kayo at may pagkakataon na makausap niyo yung 18 Marines para marinig rin yung panic nila personally. So bago tayo magtapos ulit, ibinibigay ko yung huling salita, yung huling panawagan sa ating Presidente, spokesperson ng United People's Initiative, kay Atty. Berger Garcia, ating retired general. Go ahead, sir. Berger. Meron akong ginagawang post picture message. Yung sa picture message ko, hindi ko binanggit na sinabi sa mainstream media. Ang sinabi ko, sinabi niya sa mga vloggers nationwide because the vloggers are the ones telling the truth now. Wag lang yung mga bayaran. Yung mga bayaran, obvious. So it's really you who carries the truth, the burden of revealing yung para patunayan, yung pakita ang katotohanan sa ating mga kababayan. Yan, kayo po yun, kayo yung tunay na kaakibat namin na lumalaban para sa katotohanan. I-summarize ko lang po, hindi natuloy yung arraignment today dahil humingi kami ng pagkakataon sa General Court Martial na mapag-aralang mabuti yung mga accusations laban sa kanya at gusto naming makita yung mga ebidensya na sinasabing meron sila laban kay Colonel Munggaw para makapag-prepare kami ng mabuti para sa kanyang depensa. Yun po yun at tayo naman ay pinagbigyan ng General Court Martial at ang susunod nga na hearing ay sa March 3 alas 9 doon sa Jago sa Philippine Army. So, yun pa lang po ang aming mga update sa inyo so far and please continue to fight for the truth. Basta pananagutan, justisya, katarungan. Maraming salamat po.